Naramdaman ko ang paggalaw ni Jacob sa tabi ko. Kitang-kita ko ang sakit at pagdadalamhati sa mukha ni Zoran. Then I realized, ganito din ba si Jacob noong malaman niyang nawala ang baby namin? Sigurado akong oo, dahil hindi siya magagalit ng ganito sa akin kung hindi siya nagdalamhati sa pagkawala ng anak namin. She's so depressed. Iyak lang siya ng iyak kaya hindi ko siya maiwanan. Aniya, napaluha ako. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman ni Zoran. Hinawakan niya ulit ang kamay ko. Catherine, you are the only one I trust. Please help me. Manage the production of Estilatos and the launching of this. We only have 7 days before the launching. Pakiusap ni Zoran. 7 days? How can she do that? Singit ni Jacob. Tumingin si Zoran kay Jacob. I believe her ability. Maraming beses niya na kaming natulungan. She's the reason why my business in New York is on top. Sabi ni Zoran. Hindi naman nakasagot si Jacob. Tumingin ulit sa akin si Zoran. Can I count on you? Tanong niya. Ngumiti ako at tumango. You can always count on me. Isa ka sa mga tumulong sa akin nang dumating ako sa New York, kaya dapat lang kitang tulungan. Sabi ko. Thank you, Catherine. Thank you. Sabi niya. I will go tomorrow morning in your company. Sige na, baka hinahanap ka na ni Isabel. Tumayo na si Zoran kaya tumayo na rin ako. He hugged me tight. Tumikhim naman si Jacob, kaya kumalas na ng yakap si Zoran. Thanks again, Catherine. You're always welcome, Zoran. Pare, alis na ako. Pasensya na sa abala. Sabi ni Zoran kay Jacob. It's okay. Just be strong. Alam ko ang pakiramdam ng mawala ng anak. Makahulog ang sabi ni Jacob. Tumango si Zoran saka na lumabas ng bahay. Lumingon ako kay Jacob. I need to take a rest now. Maaga pa ako bukas. From now on, you will sleep in my room. What? I'm not your wife, Jacob. Remember what you told me 2 weeks ago? You will do everything I want, and you will give what I need. Aniya, mariin akong napapikit. He's using those words against me. Calm down, Catherine. Just do it for Ethan. Uwi ka ng bahagi ng isipan ko. Okay, fine. Nagmarcha na ako pataas ng hagdan. Nakasunod naman si Jacob kaagad sa akin pagdating ko sa kwarto niya. Nasa closets na lahat ng damit mo. Aniya, nilingon ko siya. Talagang pinaghandaan mo to, no? Tinawagan ko si Manang Gloria nung nasa Zambales tayo. Pinalipat ko lahat ng gamit mo dito. Inis ko siyang inirapan at saka ako pumasok ng banyo para maglinis ng katawan at magbihis ng pantulog. Nagsuot ako ng pajama set na pantulog. Paglabas ko ng banyo, napatingin siya sa akin. Akala mo siguro magsusuot ako ng maikli ha? Pwes, manigas ka dyan. Inis kong sabi, saka ako padabog na nahiga ng kama. Lalapitan niya sana ako nang pinigilan ko siya. Huwag kang lumapit, maligo ka muna, ang baho mo, amoy gamot ka. Sabi ko. Napanganga naman si Jacob sa sinabi ko. Tumayo siya at inamoy ang sarili niya. Hindi naman sabi niya. Nangangamoy kaya? Uwi ka ko sa kanya. Wala siyang nagawa kundi ang pumasok sa banyo at maligo. Bago pa siya nakalabas ng banyo, ay hinila na ako ng antok dahil sa pagod. Maaga akong nagising kinabukasan. Mabilis akong naligo at nagbihis. Naglalagay ako ng makeup nang bumangon si Jacob at nagtungo ng banyo. Hindi pa ako natatapos ng makeup nang lumabas na ng banyo si Jacob. Good morning, bati ko sa kanya. Morning, sabi din niya. Tumingin siya sa akin pati sa suot ko. Why you wear like that? Tanong niya. Tiningnan ko ang suot kong off-shoulder cut jumpsuit na kulay blue at pinarisan ko ng isang itim na sandals. What's wrong with my clothes? Tanong ko. Umiling siya. Nothing, bagay sa'yo. Kauna-unahang pagkakataong pinuri niyang suot ko. Nakita ko siyang tumayo at may kinuha sa drawer niya. Saka siya pumunta sa likuran ko. Yumuko siya at may sinuot sa leeg ko. It will become more nicer if you paired with this. Sabi niya. Isinuot niya sa akin ang isang gold chain necklace na may small heart pendant. Hinawakan ko ang necklace at tiningala ko siya. Para saan to? Bakit mo ko binibigyan ng ganito? Nothing. I just only want to give you. He kissed me on the cheek. That sent shivers down my veins. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Sabi niya. Tumayo siya at dumiretso na sa banyo. Maliligo na siguro at maghahanda sa pagpasok.
Tulala ako na nakatingin sa salamin. Bagay na bagay sa akin ang kwintas. Nagpasya na akong tumayo at lumabas ng kwarto. Naging abala ako maghapon. Nagpatawag ako ng biglaang meeting sa mga trabahador sa kumpanya. Kailangan po nating maabot ang kota. We only have 7 days to finish. Ako po ang pansamantalang magmamanage sa production at ang launching ng mga bagong produkto. Nasa ospital po kasi si Ma'am Isabel nyo. She lost their baby. Sabi ko. Narinig ko ang singhap ng mga manggagawa. Your Ma'am Isabel feels too much depressed. Hindi siya maiwanan ni Zoran. Don't worry. Gamay ko ang pasikot-sikot ng negosyong to. I'm the one who managed their company in New York. Sa reaksyon nila, sigurado akong nakilala na nila ako. Ikaw po ba si Ma'am Catherine Dominguez? Sabi ng isa. Yes, and I'm here to manage the production and launching of the new collection of this company. And I'm expecting for your cooperation. Maaasahan ko ba kayong lahat? Tanong ko. Yes, ma'am. Sagot nilang lahat. Okay, then let's start now. Sabi ko. Masigla silang nagsibalikan sa trabaho. Ganoon din ako. Nag-overtime ang lahat na nasa production department. 10:00 na ng gabi kaya nagpasya akong pauwiin na silang lahat. Ikaw, ma'am? Tanong sa akin ng isang trabahante. Uuwi na rin ako. Kukunin ko lang tong mga files at doon ko na itutuloy sa bahay. Tumango ang trabahante sa akin. Kinuha ko lang din ang mga files at bumaba na papuntang basement. Pag-uwi ko ng bahay ay sinalubong ako ni Manang Gloria at kinuha ang mga dala kong files. Si Jacob Manang? Tanong ko. Nasa kwarto po, ma'am. Sabi niya at akmang aakyat na ng hagdan, dala ang mga files ko. Wait, Manang. Pakilagay lang po yan dito sa table sa sala. Pakikuha na lang po yung laptop ko sa guest room. Tumalima naman ang katulong. Tinanggal ko ang suot kong sapatos at naupo sa sofa. Binuklat ko ang mga files. Maya-maya pa'y inabot na ni Manang Gloria ang laptop ko. Binuksan ko at sinalpak ko ang USB. Nagumpisa na akong pag-aralan ng lahat ng nasa files at USB. Sa gilid ng mga mata ko'y nakita kong bumaba si Jacob ng hagdan. Hindi ko inaalis ang mga mata ko sa ginagawa ko. Naramdaman kong tinabihan niya ako sa sofa. Nag-dinner ka na? Narinig ko ang tanong niya. Nilungon ko siya. Oo, sa office. Sabi ko. Saka ko ulit ibinalik ang mga mata ko sa laptop. Hindi ka pa matutulog? Tanong niya ulit. Mauna ka na. I need to finish this. May maitutulong ba ako, Catherine? Kaya ko na to. Wala ka namang alam sa mga ganito, di ba? You're a doctor and this is about business. Wala ito sa pinag-aralan mo. Sabi ko. Hindi siya kumibo. Naramdaman ko lang na tumayo siya. Nilingon ko siya at nakita ko siyang paakyat na sa hagdan. Ipinagpatuloy ko na lang ang ginagawa ko. Sa ika-7 araw ay busy na ang lahat. Hindi pa namin naabot ang kota. Sinabayan pa ng pagkakasakit ng isang modelo. Ano daw bang nangyari sa kanya? Iritado kong tanong sa sekretary ni Zoran. Ma'am, may trangkaso daw po eh. Hindi daw po kayang magrampa bukas. Sagot nito. How about our other model? Tanong ko ulit. Iilan lang po ang mga modelo natin, ma'am. At yung may sakit na modelo siya po ang magmumodel ng Catherine Collections. Sagot niya. Try to contact some modeling agencies and ask if they can give us one model. Sabi ko. Ma'am, we can't do that. Sabi niya. And why? Tanong ko. Our company had our own modeling agency. Sabi niya. My God! Frustrated kong sabi. Nakalimutan kong may sariling modeling agency nga pala ang kumpanya. Hindi rin kami pwedeng kumuha ng mga baguhan dahil launching ito ng bagong produkto. Problemado na ako. Napahilot na lang ako sa sentido ko. Tinignan ko ang wristwatch ko. 8:00 na ng gabi. Kailangan pa naming maabot ang kota. Tumayo na ako at nagmamadaling pumunta sa production department. Ma'am, konti na lang po. Sabi ng supervisor. Nagulat sila sa akin nang magsuot ako ng gloves at mask at tumulong sa paglalagay ng mga stones at bead ng stilettos. Tumingin ako sa kanila. Don't just stare at me. Go back to work. Wika ko sa kanila. Nagsipagalaw sila. 10:00 ng gabi, nakatanggap ako ng tawag galing kay mommy. Hello, mom. Sagot ko. Umiiyak si mommy. Bigla akong kinabahan. Mommy, what's wrong? Nag-aanal akong tanong. Catherine, your dad. Sabi niya. What happened to him? Mom, please tell me. Nag-aanal akong tanong. Nandito kami sa ospital. Your dad fall down in the stairs. Sabi ni Mommy.
How is he, Mom? Hysterical kong tanong. Napatingin na ang mga magagawa sa akin. Napaiyak na ako sa kaba. Just come here, Catherine. Sabi ng mommy ko, saka humagulhol. Pinindot ko ang end button ng cellphone ko. Joanne, ilang piraso pang kailangang tapusin? Tanong ko sa supervisor. 20 pieces na lang po, ma'am. Kailangan kong pumunta ng ospital. My dad needs me. Please do all your best to finish it all tonight. Sabi ko. Okay, ma'am. Sagot niya. Pagkatapos ko silang bilinan, ay mabilis na akong umalis. I drive the car as fast as I can. Pagpark ko sa parking lot ng ospital, mabilis akong bumaba ng kotse. Pagkababa ko ay may biglang yumakap sa akin. Ano ba, Catherine? You scared me so much. Boses ni Jacob ang narinig ko. Jacob? Nagtataka akong tumingin sa kanya. Pinuntahan kita doon pero paalis na ang sasakyan mo. And you drive that fast. Alam mo bang ilang beses ka nang muntik mahagip ng sasakyan? Galit niyang sabi sa akin. Alam ko yun. Ngayon pa lang ako nakaramdam ng takot. Mahigpit akong yumakap sa kanya at humagulhol. Shh, stop crying. Thanks God. He didn't let bad things happen to you. Aniya, masuyo niyang pinunasan ng luha ko. Sa kanya ako dinampian ng halik sa labi. Let's go. Your dad's waiting for you. Sabi niya. Inakbayan niya ako at iginiya papasok ng ospital. Huminto kami ni Jacob sa tapat ng isang pinto. Tiningala ko si Jacob. What happened to my dad? Nag-aalala kong tanong. He's inside. Sabi niya. Inakbayan niya ako saka iginiya papasok ng kwarto. I saw my mom sitting in the chair beside the bed where my dad was lying. He had a bandage in the head and also in his right arm and right foot. My tears rolled down onto my cheeks. My mom stood up when she saw me. Naglakad ako palapit sa daddy ko. Matama niya akong pinagmamasdan habang lumalapit ako. Tinapik ako sa balikat ni mommy. Daddy! Sabi ko. Maingat kong niyakap ang daddy ko. Umiyak ako habang yakap-yakap ko siya. Dad, I'm so sorry. Sorry for being stubborn. I'm so sorry for everything. Sabi ko. Noong nalaman kong buntis ka kay Jacob ay aaminin kong nagalit ako. Sabi ko'y napakalaking kahihiyan kung natuloy ang kasal mo kay Xander. Mabuti na lang at hindi natuloy. Nang sabihan kami ni Jacob na handa kanyang pakasalan, naisip ko na mas mabuti nga na gano'n na lang nangyari. Sabi ko'y baka mahal niyo ang isa't isa kaya nabuo ang bata. Bahagyang huminto sa pagsasalita si Daddy. Kumalas ako ng yakap sa kanya at tumingin ako sa mukha niya. He's also looking at me. Lalo na nang magpasya kayong magsama sa kondo mo, hindi kami tumutol ng mommy mo dahil alam namin na yun ang tama para sa bata. Pero nagulat na lang kami nang malaman namin kay Jacob na inalis mo ang anak ninyo. And you joined car racing na naging sanhi ng pagkawala ng bata. Then you leave the country without telling us where you will go. 5 years, Catherine. You hide for 5 years. Tiniis mo kaming hindi makausap ng 5 taon. 5 taon na hindi namin alam kung nasaan ang kaisa-isa naming anak. Sabi niya. Kita ko ang luha sa mga mata ng aking ama. Ngayon lang niya inalabas ang kinikimkim niyang sama ng loob sa akin. Tahimik akong umiiyak. But then you came back. At ayos na ang samahan niyo ni Xander. You never tell us what's the reason why Xander didn't show up in your wedding day. Sabi mo'y okay na kayo ni Xander. Pero bakit kay Jacob ka nakatira ngayon? Ano bang plano mo, Catherine? Sino ba ang mahal mo sa kanilang dalawa? Tanong ng dad ko. Tumingin ako kay Jacob na tahimik na nakikinig sa amin. Jacob, can you please leave us for a while? Tanong ko kay Jacob. Tumango naman ang binata, tsaka siya mabagal na lumabas ng kwarto. Umupo ang mommy ko sa kama. Mom, Dad, there's something that I want to confess. Sabi ko. Inilabas ko ang cellphone ko at tinawagan ko sa pamamagitan ng video call si Lani. Sinagot niya naman iyon. Catherine, kumusta? Tanong ni Lani na katabi si Arabella. Nanaki ang mga mata ng mommy ko nang makita si Arabella. Ma'am, Dad, she's Arabella, Xander's daughter. Your daughter with Xander? Tanong ni Daddy. No, Dad, and this is Lani, Xander's wife. Sabi ko. Lani, I want to talk to Ethan, please. Sabi ko. Okay, Ethan, your mom wants to talk to you. Tawag ni Lani. Ilang minuto lang ay mukha na ni Ethan ang nasa screen ng cellphone ko. Hi, Mom!
Bati niya. Mom, Dad, I would like you to meet Ethan Dominguez Zamora, my son with Jacob. Sabi ko. Oh my God! Bulalas ng mommy ko. Hi, Lolo. Hi, Lola. My mommy told me a lot of things about you. And I saw you in some photos with my mom. Tuwang-tuwa na sabi ni Ethan. Nang makita kong galit ang nakabalatay sa mukha ng daddy ko, ini-end ko na ang tawag. Dad? Buhay ang bata? Tanong niya. Tumango ako. Anong pumasok sa utak mo at ginawa mo ang bagay na to, ha? Anong kasalanan ng bata at ipinagkait mo sa kanya ang kanyang ama? Sigaw ng daddy ko sa akin. Nilapitan kaagad ni mommy si daddy. Tumayo ako at lumayo ng kaunti sa kanila. Han, calm down please. Sabi ni mommy. Anong klase kang ina? Ipinagkait mo sa anak mo ang magkaroon ng isang buong pamilya. Ipinagkait mo kay Jacob ang maging isang ama sa anak niya. Sigaw ulit ni daddy. Walang tigil ang pagpatak ng mga luha ko. Dad, nagawa ko lang naman yon dahil nasaktan ako. Kung kayo din ang nasa sitwasyon ko, ganun din ang gagawin niyo. I know Jacob cannot love me the way I want. I'm just his best friend and may fiancé siya. Sabi ko, he's willing to marry you. He's willing to give up everything just to marry you. Sabi ni Daddy, if he's willing to marry me, why I saw him with Nika, why I saw them kissing in Nika's house, and why he didn't marry me before he decided to live in my condo. I felt so hopeless that time, Dad, betrayed by the man I love. So what should I do? Sinaktan niya ako, kaya sinaktan ko rin siya. Sabi ko, ikaw lang ang gumagawa ng bagay na ikasasama ng loob mo. Bakit hindi mo siya kinausap? Umalis ka ng bansa na walang paalam. Sinaktan mo siya nang wala kang sapat na dahilan. Sigaw ulit ni Daddy. Even my father was on Jacob's side. Ako ang masama, ako ang nanakit. At ngayon bumalik ka. Para saan, Kathrina? Para ipaalam sa aming lahat na buhay ang bata na sinabi mong wala na noon. Ngayon pa lang nakikita ko na kung paano ka parurusahan ni Jacob. I will let him what he'll gonna do to you. Kapag nalaman niyang buhay ang anak niya sa'yo na pinagkait mo sa kanya. Galit na wika ni Daddy na nagpayak sa akin ng sandaling yon. Pakiramdam ko ang laki ng nagawa kong kasalanan. Paano tatanggapin ni Jacob kapag nalaman niya na buhay ang anak nila ni Catherine? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.